Yun, yun oh. Di ba? Pwede na pong makapagluto-luto. Gamit lamang po yung apoy na nanggagaling po dun sa lugar po na yon. Yun, yun oh. Di ba? Dati pa po talaga, bata pa po kami ay nakikita na po talaga yon. Yung mismong inapaglabasan po nung natural gas is sa paligid po niya ay mga tubig. Sinindihan namin, natagal siya ng 1 to 3 days yung pinakang apoy pa yan. Lakas oh. Lakas. Makita ko din po sa mga kaibigan ko kapag napunta po kami doon ay nagatusok po kami ng kawayan. Masingaw po doon yung pinakang natural gas. Then pwede na pong makapaglaga ng itlog, pwede na pong makapagluto-luto. Gamit lamang po yung apoy na nanggagaling po doon sa lugar po na yon. Almost 3 hours lamang po ako nagstay doon. Nagluto ako ng kanin tapos nagkape. Guys, ito na yung nagakulo na malalim dito. Hanapin natin dito sigurado. Yun, yun oh. Singaw daw po yun ng bulkan. Kasi dito po sa Marinduque, ang kilala po na inactive volcano daw ay yung Mount Malindig. Hindi po nga ni siya naputok dahil marami daw pong mga pasingawan. I-clear lang natin, hindi yung tubig yung umaapoy mismo. Makikita natin sa video na may bumubula sa tubig. Ang ganitong phenomenon ay indication na may natrap na hangin sa ilalim. Kung titingnan natin sa mapa, ang tabyonan kung saan ito makikita ay more than 10 km aerial distance away from Mount Malindig. Pwede nating masabi na yung occurrence ng gas doon sa location ay dahil sa presence ng Mount Malindig. But we can't ultimately say that it is actually true at kailangan pa itong alamin at pag-aralan. But having known that it is flammable, I wouldn't recommend na every time na pupuntahan ito ng mga tao ay magsisiga sila. Pwede siyang magdulot ng hindi lamang ng apoy, kundi pati na rin ng pagsabog. So the best measure for now is to have experts tulad ng mga geologists to visit the site, to collect samples and observe the surrounding rocks and geologic structures, which may help us further define and explain the phenomenon. Yun oh. Diba? Kita nyo?